Guys. Good evening, Miss Jennifer Nunez. Miss Louie Camacho is here. Si Popo is here. I just saw you last Monday, Hassel, I think. Shapey. I see a lot of familiar names here. Well. Good evening, everyone. To some of you, I'm probably familiar to some of you. I'm Beng La Cuesta, and I will be officially welcoming you to this Nat Sunyo webinar entitled, ano nga into network marketing success. So tama ba? Klaro po ba ako? Am I coming in clear? Klaro po ang audio ko? Yes po, ayun. Tama naman pala. Hi, EJ! Hello! Ayan. Of course, we'd also like to say hi and congratulate you guys for making the right decision to spend your night here. We'll have a very productive night tonight. And we're hoping, syempre you're here for very important reasons, no? Some of you have questions that you hope will be answered tonight, no? This is I usually host webinars for Mr. Sunyo, no? Pero usually sa grupo namin yon. So this is more of a mixed group. So gusto nating malaman, ano, who amongst you here will be hearing Mentor Natsunyo for the first time. Type nga natin ng first timer, kung first time mo siyang maririnig mag-talk. Let's see. Ay, madami-dami. Exciting, no? That's very interesting and exciting. Okay. Yeah, we have a lot of first timer here, guys. Okay, 137 na tayo ngayon and we are expecting so much more pa, no? A bigger number tonight. And nakakatuwa na meron tayong mga first-timers na marinig si Mentor Nat, no? Ano ba, what can I tell about this guy? He's a very exciting and of course authentic po na speaker si Mr. Natsu. Pag napakinggan mo, he's very inspiring. And of course, he has been in the industry for I think close to 20 years already. So he really has a lot to share and marami na rin po siyang results as he will also be sharing to you later, no? Okay. Next question, no? Si Mentor Nat, aside from network marketing, has a lot of gigs on the side, no? He is also an investor, a businessman, an influencer, no? He's also into that. He's into vlogging. Of course, he also manages this big organization with hundreds of associates here and abroad, no? But we all know that this particular program, of course, is for network marketers or people who are looking into that career, no? Gusto nating malaman kung ito pong ating mga attendees, ano-ano yung ating backgrounds. So can we type here if we are network marketers or if we are a student, ano pa ba, a wife, a house husband, ano po yung ating trabaho? Can we share here? OFW agad yung nakita ko. Network marketer, yes. Seaman? House husband, hello! Masisipag yung mga yan. Employee, yes. Do we have corporate people here, guys? Usually, pag sinabi employee, nasa corporate sila, no? Educator, accountant, IT consultant, construction company. Miss Marie, pag-aari mo ba yan? Hi, Miss Marie. Okay. Customer service, telco. Uy, iba-iba talagang ating mga background, ano? And I see several OFWs here. Welcome. Kanina rin while browsing dun sa ating mga profile, ano, nakita ko merong aside from me, ano lang yan, ano, background lang yan, ano, picture. Pero may nakita ako naglalakad siya at maliwanag pa. So meron talaga tayong mga coming from abroad, no? Araw sa kanila ngayon. Wow, nakakatuwa naman. Welcome here. MLM, CPA, housewife, and a professional network marketer. Bongga, Jennifer. Mabuhay ka.
Stressed na empleyado, char. Ayun. Danny, malapit nang matapos yan. But actually, kahit naman ang trabaho, may stress, no? Pero, depending lang kung sobrang stress na trabaho yung pinasok mo, baka may less stressful. Hindi ako naniniwala sa'yo, Michael C. Pwede part-time ni Mike yan, house husband. BPO. Wow, we really have a varied group here sa ating webinar tonight. Really exciting, Banker, pinaghahandaan na kayo ni Mentor Nat, no? Siyempre, medyo iti-tailor niya yung kanyang talk dyan. Production operator. Si Michael. Ayun. Okay, okay, okay. Sige, bago ko ipakawalan, isang question na lang guys, ha? Isa na lang, isa na lang. I'm sure you're all excited to hear from me. Pero one last question. Sabi ko nga kanina, you spent your night here, no? So, you must have a very important reason why you're here. Can you share here kung ano yung, what is it that excites you? I mean, what are you excited about na isa-share ni Mentor Nat? Ano expectation mo? Ano yung na-excite ka na mapakinggan from here tonight? Yon. Sige, go! Kung na-gets mo yung question kung malabo. Correct? Strategies ni Mentor Nat, no? Paano siya nagkamal-kamal ng milyon-milyon? Skills, yes. Words of wisdom? Nax, marami siya niyan, definitely. How to succeed. Skills also. My future in you sana. Interesting. Best practice to align my goals in 90 days. Wow, si Kretzel, very, talaga, alam mo yun, may notebook pa yan for sure. Talagang pinaghahandaan. Nag-goal set si Kretzel ngayon. How he did it, yes. Aren't we all interested really, no? To find out how he did it, no? Mas masarap mapakinggan from him. Kahit paulit-ulit actually guys, depende sa nakikinig, depende sa pinagdadaanan mo, no? Yung level ng that it will really inspire you, no? Kung paano niya naabot yung kanyang, kung ano man ang meron siya ngayon. Yan. Yes, kung anong dapat matutunan. Challenges daw sa MLM, nako. Mindset, how to succeed blueprint, that would 10 times. That would bring my business to 10 times. Ganyan. I'm excited after hearing this. I'll rank advance. Yes, yes, yes. Jane, oo, yan naman ang gusto nating lahat and more sales to come. How to be consistent. Hi, Ben. Handling rejections, yes. How to increase. Siguro after more than 15 years in the business, medyo hindi ka na agad maiiyak pag may mga rejections, So, definitely, gusto nating malaman yan. To earn 6-digit in network event. Not doing it part-time. Yes, that has been done before. And a lot of the network marketers are doing it now, no? How to hit 6-digit. Ayan. So, malinaw ang ating mga expectations, Mabuti yan. Tandaan natin yan. Okay. Salamat guys for being participative, no? I think we're all ready to listen from the master. Pero before that, bigyan naman natin siya ng ng masigabong energy from you guys. Can we type here, hi, Mentor Nat? Yung may emoji, Hi, Mentor Nat. Habang pinapakilala ko siya, para naman mas lalong may energize yung ating speaker. Okay. As I introduce him, pakitype dyan, hi, Mentor Nat, with, very powerful emoji. Okay, sino ba si Mentor Nat, no? He's, of course, a 4-star diamond director in USANA, a $1 million club earner, several folds actually, who's been making 7-figure a month as a network marketer for the past 9 years. He leads an organization with thousands of associates here in the Philippines and abroad. He is a mentor, a life and business coach who have helped hundreds of Pinoys become 6-figure income earners.
He's an influencer and a man of faith. Ladies and gentlemen, let's welcome Mentor Nat Su. Yon! Hi guys! Good evening sa lahat. So this is my first webinar outside Usana. So I know marami dito is part of my team in Usana and even Crosslines as well. So welcome guys sa ating webinar. Also gusto ko ring i-welcome yung mga nasa industry that are also but other companies. So welcome po kayo dito. So my name is Nat Sunyo. I've been in the industry for I think 21 years to 22 years na. Grabe, no? Parang ang bilis ng panahon. So maya-maya I'll share my story, a little bit of my story. So para at least we have this credibility on like ano ba yung matututunan nyo sa akin. So bakit tayo somehow qualified na makapagturo regarding sa network marketing. I really believe hindi tayo yung pinakamagaling sa industry, but we made significant result sa industry that gave me the confidence that, you know, meron tayong ma-add na value sa inyo. And also, the reason why I'm doing this, itong page natin, itong Nat Sunyo na page, my goal is to really educate yung napakaraming mga Pilipino pagdating sa industry ng network marketing. Because I really believe na napakaganda ng industry na meron tayo. Pwede kong malaman ba sa inyo that you really believe na, no, kayo ba talaga naniniwala kayo na maganda yung industry na meron? Because, you know, hindi lingid sa atin na pagdating, hindi lang sa Pilipinas, guys, no? Because I have network sa ibang bansa as well. I think my network is in more than 15 countries already. So, and hindi lang sa atin yung dilemma na ganyan na I know marami sa inyo kaya kayo nandito because marami kayong questions in mind, and isa doon possible hindi rin mawala sa pakiramdam o sa puso at isipan natin na, you know, parang hirap ng network marketing kasi parang hindi siya accepted sa Pilipinas. Guys, hindi lang sa Pilipinas, no? Even in other countries, meron din silang ganung notion. But hindi yun bad news. Good news yun kasi marami nakakarinig ng mga tao about the industry. Kung marami mang company, marami mang individual na they are not doing the business properly with integrity, na kung saan nagiging reason kung bakit medyo hindi maganda ang feedback sa industry network marketing. Opportunity yun para sa atin na mga professional, na mga network marketer para, you know, i-educate yung napakadami ng mga nagne-network para ma-build yung negosyo ng tama. So, believer ako niyan, guys. So, hindi ko first time ito sa company na ito. So, narinig nyo na rin. I've been in Usana for the last 15 years. Let me just share my, my screen sa inyo para at least dire-diretso tayo rin sa sharing natin. There you go. Alayin lang natin. Okay. So, type naman natin dyan, no? So, kung kayo ba naniniwala na yung industry natin, napakarami mga Pilipino talaga ito pwedeng matutunan. Pwedeng matulungan, I mean. So, ito yung story ko. Before I joined this Usana, no, the last 15 years, ito yung buhay namin. So, 2 weeks yung baby namin during that time. And then, nakikitira lang kami sa parents. Ang asawa ko lang po ang nag-work. Hindi po ako nakatapos ng pag-aaral. Alam mo, parang very popular yung ganyang story sa network marketing. Parang mga rags to riches. But you know, hindi lahat ng story sa network marketing rags to riches. Marami po tayo rito ng mga successful na ng mga negosyante and yet naging successful sa industry. But I think the reason kung bakit mas marami tayo narinig ng mga rags to riches story because it's inspiring. And maybe because related yun sa dami ng buhay ng maraming Filipino, no? Na nakakatuwa and nakaka-inspire talaga siya pag nakikita tayo ng mga somehow. Parehas lang ng buhay ko yan dati and yet naging successful. Meron tricycle driver, may hindi nakatapos ng pag-aaral, and yet naging successful. Somehow, nagbibigay sa atin yan ng inspiration na kung kaya niyang gawin at nabago niya yung buhay niya, definitely, baka pwede rin mangyari sa akin. You know what? Nagsimula din po ako sa ganun. Yung Usana po, this is not my first network marketing company. So, I've been in the industry for 5 years. 5 years po. Bago po itong Usana. And hindi ako nakatapos ng pag-aaral because I was scammed yung first company ko. I think I've been to 8 companies, 5 years. Medyo madali po tayo mauto. Baka meron pong ganyan din sa inyo. Parang feeling nyo, di ba? Hindi masyado nag-iisip. Tapos nag-join lang ng
network marketing company because ang purpose, nakafocus lang tayo sa may income. And I hope, tawag dito, hindi ka nag-iisa. Okay, just to encourage you, hindi ka nag-iisa. That's how I started my journey in the industry. 5 years, 8 companies. So, hindi ko rin ma-explain sa inyo kung paano ako nakatagal ng 5 taon. Salamat sa Panginoon, tumagal tayo ng 5 years, but you know what? Wala siya masyadong significant na results. For some of you, maybe you've been in the industry for quite some time. 1 year, 2 years, 3 years, maybe 5 years, 6 years, and you're asking yourself, talaga bang itong negosyo na ito, itong industry na ito, pwede magbago ng buhay ko? I want to inspire you na po pwede. Alam mo, hindi po yung time na nag-join ka sa industry ang magdedetermine ng success natin dito. Kundi po yung time na talagang truly nag-decide ka na may magbago sa buhay natin. Because yun po yung kailangan natin maunawaan. Iba yung time, decision na nag-decide ka to join, but iba yung decision that you decided to continue despite of the challenges, despite of the obstacles, right? So, I believe doon talaga truly nagsisimula yung resulta. So, ang idea is mga ibang bansa ako before yung uncle ko was introduced to me sa Usana. So, kaya ako nasa Usana for 15 years. But sa totoo lang, halos nag-give up na ako sa pangarap ko. Siguro naman, no? 5 years, tapos 8 companies, pwede kong sabihin, you know what, Joy, you know what, Lynn, you know what, Ivan, hindi talaga para sa akin yung industry. Maybe some of you, yan din yung mga words na lumabas sa inyo, no? Parang gusto na mag-give up. May nakaka-relate ba? Type me nga kung nakaka-relate tayo. Parang feeling natin, talaga ba magiging successful ako dito? Kailan ba ako talaga magkakaroon ng results? And hindi ko nakikita yung sarili ko na gagaling ako dito, I don't have the skills, yung self-esteem mababa, yung kumpiyansa wala doon. I'm wondering, kailan ko ba talaga matututunan yung sistema at yung tamang paggawa ng negosyo para bumunga yung results? And mind you guys, no, I'm not expecting big results sa negosyo na ito. Sabi ko, yung additional, way back 15 years ago, additional 15,000 a month, additional 20,000 a month, malaki na. Malaki na para sa akin. And for some of you na yun ang starting nyo sa industry, okay yun. Hindi kailangan maniwala agad ng malaki because I believe ang importante yung meron kang belief kahit doon sa may maliit na income. Kasi kapag may mga small wins ka na, mas madali na mapalaki yan. So but anyway, dalawang reasons kung bakit ako nag-stay o naging part pa ng Usana despite of the so many failures as well. Kasi unang-una ayoko mga ibang bansa. Naniniwala ako na ang pamilya, dinesign yan magkakasama. Hindi magkakahiwalay. Ang nanay ko po OFW, so I know how it feels na malayo ang pamilya sa isa't isa. So, ang uncle ko ganun din. 30 years, 25 years, yun ang pinag-uusapan natin. Sa kagustuhan na makapag-provide sa pamilya, di ba, kailangan magsakripisyo. But you know what? While money is important, hindi yun ang pinaka-importanting bagay. But then again, it's important enough na kailangan din nating asikasuhin kasi it affects all aspect ng buhay natin. Kapag ka-affected yung finances natin, maapektuhan yung mga ibang aspeto ng buhay. Oras sa pamilya, yung convenience, yung options that we have. So, yung mga bagay na yan. So anyway, ito yung reasons namin. And maybe marami sa inyo makaka-relate. Yung nagsimula sa negosyo, wala masyadong resources, walang pamasahe, di ba? And then sabi ko, paano ko sisimulan nito? Meron ba sa inyo dito, hindi na yung company nyo right now is not your first company. So somehow, medyo na-invite mo na yung mga kaibigan mo, tapos nasira na yung kredibilidad. Tama, no? Paano ko kaya iimbitahin ulit yung mga kaibigan ko? Nasira na yung credibility. So, ang tawag namin dyan, yung sunog na yung market natin. Yung nakailang try ka na. Or parang meron lumalabas ng perspective sa isip ng mga kaibigan natin na, si Nat, hindi talaga magiging successful to. Marami nang sinubukan ito. Parang failure na yung dating. So, that's how I started yung journey ko dito sa last company ko, which is Usana. But, nung na-discover ko kung paano gawin ang negosyo, I'll show you in a while na kung ano yung results na nakreate sa akin ito. So, I just want to encourage you guys, no matter kung ano yung estado mo sa negosyo, kung ano yung estado mo sa may industry, if you are willing, guys, pwede may mabago sa atin. And the truth is, hindi mo kailangan mag-antay ng 5 taon. Yung 90 days, yung 6 months, yung 9 months, malaki ang pwede magbago niyo. Of course, you don't expect that you're gonna earn millions in 90 days. But the reason why 90 days is powerful because ito yung pwede mag-create ng change in terms of our routine, in change of our daily
daily tasks or vital actions. Ito yung pwede mag-change ng mindset natin, mag-create ng panibagong habit. Sabi nga nila, whatever results yung hinahanap natin, makikita mo sa habit na ginagawa ng individual. So meaning, if you're gonna assess kung ano yung mga ginagawa mo in the last 90 days or the last 4 weeks, you will have an idea kung bakit ganyan yung results natin. Medyo masakit lang ito guys, no? But this is the reality. Whatever results na meron tayo, kasalanan natin yan. Tayo may kasalanan. Yan yung value na naipoprovide natin sa market. But the good thing, pwede natin baguhin yan. If we could add value, more value sa industry, the more na mas malaking results na pwede natin ma-achieve as well. Kayang ma-develop kasi nangyari sa akin eh. So yun ang goal ko. Yun ang goal ko sa page ng Natsunyo. Yun ang goal ko rin dito sa mga webinar na ito as well. So, okay. So, yan ang background ko when I started Usana. And then, by applying itong blueprint o yung system na ituturo ko sa inyo, unti-unti nagkaroon tayo ng resulta. And I hope you guys could learn something ngayong gabi na pwede nyo may apply at magkaroon na kayo ng results sa ginagawa nyo. So, napaka-importante niyan. So, despite all the challenges, pamasahe, lahat and everything, di ba, laging binabanggit ng mga uplines natin kung ano yung why, lagi mo lang aalalahanin yan. Before we proceed, siguro second thing that I want to tell you guys is to really believe na pwede mabago ang buhay and to really believe sa kung ano yung ginagawa mo. Right? Hindi mo kailangan maniwala na kikita ka ng 1 million per month. But even though first 30,000 mo, first 50,000 mo, you really need to believe. And yung actions, yan ang proof na talagang naniniwala tayo sa ginagawa natin. Because the truth is, guys, kaya natin i-enjoy yung negosyo natin. I've been doing this for the last 20 plus years na, in Usana, 15 plus years na. I have more energy now than kung paano ako nagsimula 15 years ago. Because para sa akin, itong industry natin is not just about making money, but this is also a mission. Marami lang tayo maitawid. And yun ang goal ko sana sa inyo. For some of you na naghahangad ng magandang results. Ang tip ko guys, ganito. I-break muna natin siguro yung 50,000 a month. Wag muna yung malaki. Huwag masyado tayong malaking humakbang kasi hindi natin madidiscover kung paano. I-break muna yung 50,000 a month. After that, i-break natin yung first six figure mo. Doon lang tayo sa may 100K. Kasi I believe once na maturuan kita ay matutunan mo how to hit that 50K, kaya mo mag 6 figures. Once na matutunan mo yung 6 figure, then kaya mo lang iangat yan ng 7 figure because that's exactly what happened to me. So, to make the long story short, unti-unti lumaki yung organization, nakapag-create ng results, unti-unti from 5,000 a week, naging 20,000 a month, naging 30,000 a month, because of consistent action, because of the system that I will about to tell you guys, right? Unti-unti lumaki yung organizations. Madali mag-invento ng resulta. And maraming tao na magaling din magsalita, but you could really tell na whatever kung ano yung tinuturo is basically may results, is makita mo ron sa kung ano yung proof talaga. So yung results nila, yun yung magsasabi kung kung effective ba yung system na tinuturo as well. So, but anyway, ito yung resulta ng sistema na yun. This is not, hindi lang, in duplications, ganun din. So, and huwag kayo tawag dito, huwag ma-misinterpret yung resulta na ipapakita ko sa inyo. I'm just gonna show this to you para at least meron kang baon na okay, meron kang matututunan sa may webinar na ito. Hindi ko pinapakita ito just to brag. So, hindi tayo yung mga typical na network marketer. Praise God sa mga results nila. Pero hindi tayo yung mga typical na network marketer that we need to show results sa social media about the money that we are making, yung dami ng coach as well. You know what guys, yan din yung one thing na gusto kong ma-share sa inyo. Pwede tayo maging successful sa negosyo na hindi natin kailangan mag-brag sa social media about dun sa mga resulta, about yung money, and then yung coach as well. Because the truth is, ang totoong wealth, hindi mo kailangan i-display. Right? Yun ang pinaka-nagustuhan ko sa industry natin. No? Mas masarap ang totoong success, guys. Ang totoong flex, yung merong laman yung bangko mo. Na kung ano man ang mangyari sa company at hindi ka man kumita ngayon, in the next 2 to 3 years, mabubuhay ka. Right? Because you're spending your money properly. Dalawang bagay. Number one is how to make money. Second thing is how to handle your money. So, para maging successful tayo financially. So, we could be, ang tawag nila dyan is financially comfortable.
or they call it before financial freedom. So sa akin, I wanna call it financial stability, right? So yan yun, yung kahit 2 to 3 years mabubuhay tayo kahit mawalan ka ng trabaho. That's the real flex. Kapag ka merong emergency sa pamilya, pwede ka makapag-provide, pwede ka makatulong. Yung nakakatulog ka ng mahimbing sa gabi kasi wala kang binabayaran ng mga utang. That's the real flex, right? So, it's not always yung malalaking bahay, it's not always yung madaming kotse. Hindi tayo nagpaparinig, guys, but we have to change the way we do network marketing because end of the day, you could have all those things. Pero sa dami ng hinuhulugan mo every single month, then wala ka ring peace, then it's useless. Right? So, ito po yung nangyari sa akin for the last 15 years in Usana. So, I started with small results, 2009, annual po ito. My first year, we made 1.3 million in commission, right? Some people would show you sales, but this is commission. Ibig sabihin, ito po yung na-receive namin mag-asawa. 1 year. So, imagine mo, yung first 1 year namin, we earned 1.3 million. If divide mo ng 12 months yan, so nag-average siya ng how much? Around 100K? Isang buwan. But of course, yung 100K, na-reach ko yan after about 6-7 months. Right? But in first few months ko, 20K, 15K. Tanong ko lang muna sa inyo, no? Kung mag-i-start kayo ng network marketing, right, habang inaaral tsaka nagpapagaling tayo, right, yung bang additional 30 to 50,000 per month would be, it is something ba na nakaka-excite para sa mga bagong nagne-network? Yes or no? Sino sa inyo excited for additional 30 to 50,000 a month? Maliban sa income na meron ka right now, additional 30 to 50K. So madami, right? That would make a big difference. Ito yung realidad, guys. We are learning now. Hindi ka kailangan mag-aim agad ng 7 figures. Hindi ka kailangan mag-aim agad ng 500,000. Maybe yung mga business people na may mga credentials na, may mga influence na, or they have this, ano tawag nila dyan? People capital. Right? Pwede. But for most of us, di ba, yung additional na 20, 30, 50, yan ang magandang place para magsimula. But you know what? Maganda sa industry natin, meron tayong exponential growth. Hindi ito, guys, yung ikaw lahat mag-i-sponsor ng mga tao. 100 people, 1,000 people ang kailangan mo i-sponsor para yumaman dito. Hindi yun ang industry natin. You know what? Isa sa pinakamaganda sa industry natin, exponential yung growth. Ibig sabihin, you can duplicate yourself sa napakarami ng mga tao. Napakaganda niyan. Yung mga tao na yan is mga willing din maging successful. May kusang palo ba? So, malaking difference sa ibang negosyo. So, sabi niya, I'm excited to earn 50K a month. 2 months na po. So, pero magandang goal yan. 50K because achievable. So, sorry. So, second year namin, 6 million. So, nakita mo yung jump? Kasi diyan ko natutunan paano siya gawing exponential. Diyan ko natutunan yung duplication. Diyan ko natutunan how to train my leaders as well. Hindi nyo matututunan ngayong gabi, but you could learn a lot tonight as well na pwede nyo nang i-apply. In the next few months, I'm planning to launch a course ng 6 weeks, 4 to 6 weeks. Let me know kung sino sa inyo excited na i-detail natin yan, even hanggang doon sa paano ba ako mag-present na mataas yung effectiveness na kung saan yung mga tao, they don't feel na mapupush sila, but at the same time, they would sign up. And also mga script. Okay, so just lagi nyo lang bisitahin yung page natin para at least makita nyo yung informations dyan. And then third year, 8.1, fourth year, 10.2 million, 12.5 million. So the reason why I'm sharing you this, para makita nyo, hindi pala ito yung resulta na one time lang. You have to be careful as well because a lot of people, they are showing results pero one time lang yan. Let's say, I'm making 200,000 a month, 300,000 a month, monthly. Pero yun na pala yung biggest nila, no? Sa buong career nila. So 1 month lang pala yun. And ang gusto kong matutunan nyo dito sa resulta na ito, pwede palang gagawin mo negosyo and continuously every single year, lumalago yung income and sustain. Isa sa mga sikreto, kung meron kang solid na produkto, meaning products that are really effective, isa sa mga susi yan, and system that is really effective, long-term, sustainable, yan ang magkikreate ng magandang resulta sa atin. Hindi lahat ng network marketer makikita mo ng ganyang results. Maybe meron silang burst na 2 million this month. Pero makita mo sunod yan, 500,000 na, 600,000 na. Because
you could tell na ang income is always based on recruitment. So, while recruitment is napakalaking factor sa industry natin, meaning presenting to people, sharing yung products tsaka yung opportunity that we have, pero dapat napaka-importante din yung sistema na kung saan they would continuously use the products para for sustained income. Okay, so I hope nai-inspire kayo sa mga naririnig nyo na pwede pala yung ganyang results. And yan, unti-unti from 6 years namin, 5th year namin in the industry, 12.5 million. And then we've decided, okay, next year we have to move up. So mag-build tayo ng panibagong business center. So nag-jump siya ng almost 20 million na. So 2, 4, 6, 7, like for 7 years consistently, that's 20 million. And then pandemic came. I just want to be honest with you, walang kumpanya ang hindi naapektuhan ng during the pandemic. So temporary pause lang yan sa industry natin, but this is exciting. Okay? This year, itong year na ito, makita mo kung paano nagpipick up na uli yung industry. And especially if your industry, ang company mo is nasa health, right? Definitely ang health hindi yan mawawala. So, importante rin ito guys, no? Hindi porke mahirap sa industry during the pandemic, you have to really assess kung ito ba is long term o ito yung temporary. Again, going back, if you know how to handle your income and maayos yung lifestyle natin, hindi ka basta-basta maapektuhan ng mga pandemic. Secure ka. Kasi you know how to make money. Second thing, you know how to keep your money. Di ba? Or manage your money. Pangalawa yon. Kasi kapag magastos tayo or basta lang tayo gumagastos ng pera na ano natin, then kapag crisis, yung decision natin is not based on sa values natin but based on sa pangangailangan natin. So I hope you guys are learning something. Okay. So, in 4 years' time, we became a $1 million club member ng Usana. So, as of now, we already made 230 million in commission in 15 years and consistently nadaragdagan niya ng 7 figures every single month, no? Praise God for that. So, hindi ko na-imagine before na pwede palang lumago ang network marketing ng ganyan. Tama? So, again, the reason why I'm showing you all these things, this is just a proof that what can you learn sa mga webinar natin, sa course natin as well, is something that could basically help you. So in my organization, we already have 37 diamonds, emeralds, rubies. So para lang may idea kayo, ang mga golds, ito yung mga tao na na-experience ng kumita ng 200,000 isang buwan in our company sa Usana. Yun ang question ko dyan, like gaano kadaming company yung merong ganyan na kumikita ng 200,000 isang buwan? Right? Kasi makita mo lang yung resulta, that would tell you a lot of things about sa system, about sa products, about sa company. So, Ruby is like 500,000, Emerald around 750, and mga Diamond Director is like 800 to 7 figures isang buwan na income. Okay? So, all right. And you know, ang maganda rin dito, hindi lang tayo, di ba? Yan naman ang laging maganda sa industry as well. Kapag okay ka financially, you have the capacity na hindi lang suportahan yung sarili mo at yung sarili mong pamilya, even yung parents mo as well. You know, sa akin, ano talaga ako, I really want to honor my parents. Kaya yung first 2 years ko in Usana, ang goal ko talaga, ang dream ko, marami akong disappointment na naibigay sa magulang ko. Nakita ko yung sipag, nakita ko yung tiyaga nila. Kaya hindi sapat yung sipag at tiyaga lang. Dapat maliban sa sipag, matyaga ka, dapat tama rin yung opportunity. Right? Guys, all the more na kailangan magsikap tayo sa industry, guys, because you know, praise God for the traditional businesses and other opportunities. Pero, not being biased, no? Iba talaga yung kayang i-offer ng industry natin sa napakaraming mga Pilipino, sa napakaraming tao. Kung full-time ka, kung may work ka, pwede mong gawin ng network marketing part-time. Pwede kang kumita ng extra 15, 20, 30 habang dinedevelop mo yung entrepreneurial skills mo and mindset mo as well. Hindi mo kailangan magsugal ng malaking puhunan or kapital. Pasok sa napakadami mga Pilipino. So I really believe this is really a blessing, itong industry na ito sa maraming Pinoy. So, sa akin, but anyway, yan ang regalo ko sa kanila. In less than 2 years, I was able to buy a house for them. Dati lang kami dyan sa sidewalk nakatira. Baka meron sa inyo taga-Tejeros. Yung circuit ngayon, dati ang Philippine Racing Club. So, dyan po ako nakatira. Isa sa mga pinagkakitaan ko, ako yung tumatakbo at nagtataya
sa mga bookies, tsaka sa karirahan. Diyan ako kumukuha ng pamasahe. So, ang tirahan namin sa sidewalk kapag umuulan, kasi dahil kanal yung ilalim, umaapaw yan. So, yung mga daga, talaga nag-aapaw. So, hindi naman po kakaiba yan kasi yan po yung typical na buhay na napakadami mga Pilipino. So, ang dream ng parents ko, magkaroon kami ng sariling tahanan. So, sila na yung inuna ko. So, yung first 2 years in the industry, I was able to buy a house for them. And then, I was able also to help them na magkaroon sila ng passive income. New Zana. So, right now, consistently, in the last 10 years, meron sila mga 200,000 monthly, even though they're not doing the business anymore. But, disclaimer lang, tinabaho po namin yan yung first 2 years. Right? Wala po tayong resulta makukuha ng malaki without really working hard. Pag nakakarinig po kayo ng mga program na halos wala ka nang gagawin, tapos sinusubo na lang po lahat, matakot po tayo doon. Right? Lahat po ng significant na gusto nating kunin, lahat po yan requires hard work. Pero huwag kayong matakot sa hard work kasi hard worker naman na tayo. Tama, hindi po ito yung kailangan nyo ng alauna, alas 2, alas 3 ng madaling araw para yumaman tayo ng gusto. Hindi rin po ako believer nun. Kasi kung magsakripisyo ang kalusugan natin, kung kikita tayo ng malaki, then useless din. Correct? Ako po, believer po ako no kahit papano meron tayong balanse sa buhay. So, kaya importante yung passive income, importante yung leverage na income na nanggagaling sa industry natin. So, you could able to give time sa mga bagay na mas nagmamatter sa atin. And of course, nakapunta na rin tayo sa iba't ibang bansa. This is just few of the many countries na napuntahan namin. And lahat po yan because of the industry. Something that we really enjoy as well, siyempre yung travel with family. So, wala lang dito yung pinaka-latest namin. Last year, November, buong family kami, mga anak ko, tapos yung mother-in-law ko, then yung parents ko as well. Dinala namin siya sa US. We stayed there for 6 weeks. Bakasyon, wala po kaming kamag-anak doon na pwede namin tirahan. So, lahat po yun, Airbnb. So, sa California kami. LA, Las Vegas, San Francisco. So, dream namin yan eh. So, na madala namin sila doon hanggat nabubuhay pa sila as well. Maybe marami rin sa inyo na yan din ang mga pangarap sa mga magulang. Guys, posible po yan sa industry. Okay? And konting eye-opener lang. Some of you, yung mga under sa organization ko, basically you guys heard about this already. But I just want to encourage ang bawat isa. Tayo po ng mga nagne-network. Maliban po sa income na personal, ito po yung pwede natin makapag-create ng malaking impact sa industry. Ito po yung realidad ng mga ng Pilipino ngayon. Sabi dito sa NEDA, 120,000 pesos daw para magkaroon ng komportableng buhay. Simple at saka comfortable na buhay sa Pilipinas. So guys, kung hindi po tayo kumikita dyan, ito yung reality ng average salary sa may right side. Yung entry level, 19 to 23,000. Intermediate, 29 to 36. Senior level, 44 to 63. Eh kahit senior level, kalahati lang po yan ng 120,000 na sinasabi ng National Economic Development Authority, which is NEDA. Para magkaroon daw tayo ng komportableng buhay ang mga Pilipino, dapat daw 120,000 per month. So in short, without our industry, medyo napakahirap kunin ito. Right? So yun po yung maganda. That is something na kailangan natin tingnan kasi malaki rin yung impact na pwede natin makreate. No? Kung gagawin nating mission o mas magiging purposeful yung pag-network natin, mas malaking bagay. And also this one, that pag tayo nagkaedad, walang ibang taong tutulong sa atin kundi yung tayo rin. Kundi yung income, yung passive income na may establish mo. Hindi po tayo pwedeng dumepende sa mga anak natin. Kasi alam naman natin, no, mahirap po ang nagpapamilya. Magpapamilya rin sila lahat someday. So, imagine mo, napakaliit na percentage, 2% lang ng 60, na, sa mga 60 years old and above, only 2% ng population nila yung merong income. Yung prepared for retirement. So, kaya kung matagal ka na nag-work and nasa network ka, seryosohin na po natin. And kaya po nating i-build yan. Okay, I could help you. Okay, ito po yung natutunan ko sa industry. Para po magkaroon tayo ng results, natutunan ko, meron po pala tayong system that we need to follow para mag-grow po yung network marketing business. Hindi po pala pwedeng trabaho lang ng trabaho sa industry. Mindlessly doing network marketing without a system. So, yun po pala yung nangyari sa akin yung first 5 years ko kaya wala akong resulta. May sistema po pala. Ano yung pagkakasunod-sunod? So, meron din po palang vital actions and skills that we need to master and focus on a daily basis. Daily basis. Hindi po ito yung negosyo na lalago ng once in a while lang. So, one day in a week, wala pong ganun. So, ibig sabihin,
Hindi rin po lahat ng activities or actions natin bumubunga na malaki. So may mga specific po na kailangan lang ginagawa natin, ordinary, daily. Para po sa trabaho natin, right? 'Di ba? Sa work po natin, meron lang tayong task sa daily ginagawa. Malaki po yung impact nun sa company. Dito po sa atin ganun din, right? So, and then I realized may mindset na kailangan baguhin and i-adapt. Yung mindset po natin sa money, yung mindset po natin sa success, importante po lahat ng ito. And it doesn't matter kung anong edad na po tayo. You know, hindi nyo po kailangan mag-antay ng 5 taon para magka-resulta sa industry. Yung next 90 days or 3 months, pwede magkapag-create ng significant na change yan. And mas exciting yung next 12 months if you're willing to work hard in the next 12 months. Okay? I just wanna know if you guys are learning. Okay? Pwede po tayo mag-emoji ng heart dyan o fire dyan just to encourage me. So, and last, no, dapat I realize may tamang goals. O, yan. Thank you. So, may tamang goals na hindi lang dapat achievable. Dapat clear and exciting din sa atin. Alam mo, hindi pala pa pwede yung ano, o trabahuin mo lang, o hatawin mo lang, o ano bang goal mo, gusto ko magkakotse. Hindi pala ganun kasimple yun. Dapat pala exciting sa atin. Hindi po tayo pare-parehas ng goal. So we have to identify saan ba si excited si Lynn, saan ba si excited si Joy, saan ba si excited si Ju, right? Ano ba yung exciting na goal for Mike, for Ben? So as an upline, we have to learn that. So wag po kayo ma-overwhelm dito. Kaya sabi ko sa inyo, hindi nyo matututunan lahat tonight, but you will have this foundation at least o framework na pwede yung simulan. So in the next 90 days, ito po yung tip ko sa inyo. Number 1, you have to decide on your priorities. Dito po muna tayo kasi even if we talk about the system and everything, hindi po klaro sa inyo kung ano yung prioridad nyo. Then hindi nyo rin po mapapakinabangan. Tama po ba? Type yes kung naniniwala kayo. Okay? So ibig sabihin, you have to identify ano ba yung prioridad ko. Depende po yan. Kung single ka, wala kang mga anak, so malamang wala kang prioridad na anak. So just to give you an example, sa akin po, ang priority ko, una, yung relationship ko sa Panginoon. Kasi doon po lahat nagmumula. So, me and my family, that's very important. Oh, everything that I do, if it's not in line or connected sa mission and vision ng Panginoon as well, so it doesn't give me the energy to do it. So, lahat ng ito, guys, na ginagawa natin, may iwan ito rito sa mundo na ito. But the reason kung bakit tayo may mga goals na kinukuha as well is tayo po yung extension ng pagmamahal ng Diyos dito. You have to maximize yung mga araw na binibigay sa atin. Second thing is my family. That's also my priority. Third is my business. And then ministry. Yan lang pong 4. So, kung meron po tayong extra time, tsaka ko lang sinisingit yung iba. So, you have to decide on your priorities. Bakit? Pag hindi ka nag-decide na kung ano yung prioridad mo, other people will decide sa kung ano yung priorities mo. You know kung bakit hindi natin mabigay yung oras natin sa mga bagay na mas nagmamatter the most? Kapag wala kang priorities, ibig sabihin, bakante ka. Pag bakante ka, maraming kukuha ng oras. Tama? Wala pong magsasabi sa inyo kung ano yung priorities. Kayo po ang magde-decide. Ibig sabihin, you have to set your mind sa kung ano yung gusto mong maging, ano yung goals mo in the next 5 to 10 years. Then, ilista mo, ano ba yung prioridad ko para makarating ako doon. Pwede mong i-envision, di ba? Anong buhay yung gusto ko in the next 5 years? And then next, ano yung kailangan kong i-prioridad? So you have to decide on your priorities. So I'm turning 42 this year and I've realized hindi tayo design para to be hindi para maging lahat, you know? Yung isa marami tayong gusto mo maging dancer, gusto mo maging negosyante, gusto mo maging network marketer, di ba? Gusto mo maging TikToker, vlogger, mamili lang po tayo. Hindi po tayo pwede maging lahat ng yun. Right? So we have to really decide. Ibig sabihin, you have to let go dun sa mga ibang desire pa in your mind na lalo na hindi na appropriate sa akin. Di ba? Basketball, I do basketball now as a hobby. Hindi na para, you know, kasi 42 na tayo. So you have to decide on your priorities. Okay. So, power of clear and shorter goals. Importante po. So we have this vision. In the next 5 years, ito yung buhay na gusto ko. In the next 5 years, this will be my life. This is who will I become. Right? Pero, ang power po talaga nandun sa shorter goals. Hindi po madalas tinuturo na ito. If you focus on the shorter goals or being in the present, taking action,
makuha po natin yung long-term goals natin. So bakit po siya importante na ma-discuss natin? Kasi minsan napaparalyze ka rin sa 5 years na kung ano yung gusto mong maging, nakalimutan mo na mag-take ng action sa kung ano yung kailangan mong gawin today. Ang power about the short-term goals kasi alam mo, by nature, mainipin po tayo. So, pag sinabi ko sa inyo, guys, yayaman tayo rito sa negosyo natin 10 years from now. So, marami po sa inyo magli-leave na. Wala nang maiwan dito. Right? Ang gusto mo agad resulta in the next 3 months, in the next 6 months, in the next 12 months. Yes or no? Yan po yung gusto natin. While we don't expect 7 figures results, nangyayari po, but hindi madalas, no? While we don't expect 7 figures result in 12 months time, but what I can tell you, yung 6 figure, at least 100,000 isang buwan, posible po yan mangyari in less than 12 months. Nangyari po yan ng 9 months, ng 6 months, may nakagawa po niyan ng 3 months. Pero if you would ask me, siguro maganda niyan is 6 to 12 months. I achieved my first 100,000 is 7 months in the business, 6 to 7 months in the business. So gusto ko po maging realistic sa inyo because isa po yun sa maling concept. If somebody will always tell you, kunin natin to 3 months kaya kitang tulungan, di ba? You really need to assess. Dapat ang goal natin is believable, achievable, exciting din sa atin. Not conservative but dapat realistic. Tama? So para meron kang tamang expectation sa negosyo, isa po yan sa mga sikreto ko kapag kakausap ko yung mga associates ko, I'm giving them the right expectation sa negosyo para hindi po sila nagugulat. They know na may mga challenges, they know not everyone would join. Hinahanap lang talaga nila yung mga tao na kagaya din nila that would be interested sa negosyo at sa product because not everyone is para sa industry natin. If you have clear expectations, so dire-diretso yung trabaho, hindi nagugulat. So, vital actions and skills. So, turuan ko kayo mamaya, ano ba yung ginagawa ko? Share ko sa inyo a little bit. What will be yung daily method of operations ko? Okay? Yung work system, importante ito eh. Yung routine, tsaka calendar. So, guys, yung kalendaryo po, yung mga full-time dyan, no? Yung kalendaryo po, boss po natin yan. Hindi po pwedeng gigising tayo kung kailan natin gustong gumising. Marami tayong naririnig ng mga influencer, di ba? Ganyan sa ano. Maganda naman yun. And yes, they could do that. They could do that. Pero guys, no, nagagawa na lang po nila yan kasi may resulta na. Pero pag tayo po is nagke-create pa lang ng results, dapat po, yung oras ng gising natin, may oras ng gising. May oras ng tulog. May oras kung kailan mo gagawin ng negosyo. Kung anong araw. Ano yung mga activities mo. Right? So, yung lifestyle po na may mga resulta na, hindi po yun yung lifestyle na kailangan natin para magka-results. Yun po yung lifestyle na meron ng results. Kami po, ganun din. Pwede na kaming gumising anytime na gusto namin gumising. Right? Pero nagsisimula kami, dapat ganitong oras, nasa labas na, nagninegosyo na. Dapat ito yung mga activities daily. Right? Tularan po natin yung mga nagkaroon ng results dun sa moment na paano sila nagbibuild ng negosyo, hindi po yung moment na kung saan na-achieve na nila yung resulta nila. Tama? Hindi po nagka-travel, hindi po panay ang travel nila nung nagsisimula sila. So, kailangan po klaro sa atin yan. Ako po, ngayon na lang nakakapag-travel no? After 2 years, 3 years in the industry. Pero yung first few years ko, kahit birthday, hindi ako nagbe-birthday. Because sabi ko, pag na-achieve ko yung pangarap ko dito, everyday, pwede naman mag-birthday. Habang maraming tao, nag-holiday, ako, hahataw pa rin sa negosyo. Kasi darating yung time, habang sila nagtatrabaho, ako naman nag-holiday. Those things ba? Right? So you have to live your life differently. Ito pala, bago ko makalimutan, guys, no? Dahil nagne-network tayo right now, huwag niyo pong itutulad yung buhay niyo sa buhay ng maraming tao sa labas na wala po sa industry. Kasi gusto niyo pong yumaman eh. Gusto niyo pong makuha yung pangarap niyo. Kaya po pinagtatrabahuhan natin. You must be willing na maging lonely. Na parang feeling mo minsan, ikaw lang yung... Ganun talaga. Kaya nga mas marami yung mahirap kaysa sa mayaman. Pwede tayong umasenso. Basta willing tayong i-embrace yung proseso. Pero hindi po habang buhay lonely tayo. Kasi once na okay na yung finances natin, marami ka ng oras sa mga bagay na gusto mong gawin na na-enjoy mo. Mamaya, I'm looking forward after our webinar is mag-spend ng oras sa asawa ko. No? Is something that we really enjoy dito sa may bahay. To really spend time with her. Pagtulog na yung mga bata, sumanood lang kami ng movie. Once a week, ginagawa namin yan. May konting wine, may konting cheese. So, that is something that we really enjoy and also nakakatulong sa may marriage namin. And the reason why we could do that, because financially, we are okay.
Right? Are you guys learning? Mahaba yung inspiration, no? So, and of course, the mindset. Mindset need to change. Kailangan po may mabago sa atin bago po mabago yung resulta. Okay? Kailangan po may mabago. Okay, so simulan na po natin. So, ito po yung part 1. Sabihin ko na po sa inyo yung sikreto ko, no? I've been doing this, mula nung nagkaroon ako ng result for the last 15 years. Ito po talaga yung framework na sinusundan ko. Sa course po na i-release ko maybe 4 weeks from now, right? Mas detailed po lahat ng ito. But this is my system, di ba? Yung recruitment, which is acquiring yung mga customers or acquiring yung mga, nilagay ko recruitment. Even though you don't like the word recruitment, but this is simple enough sa atin ng mga network marketer para maintindihan natin. So, hindi na tayo gumagamit ng ibang words. Sa ibang company, ang tawag nila dyan sa mga traditional acquisition, di ba? So, parang masyadong hindi bagay sa atin, di ba? Acquisition. So, huwag nyo rin i-associate yung recruitment sa pyramiding scheme, no? So, recruitment, ibig sabihin, we have to sponsor people. Yan, mas maganda yung word na sponsor people. Ito yung pinapakita natin yung produkto o yung company, yung opportunity that we have. Di ba? Yan yung recruitment. So, once na mag-join yung mga tao, ang second step is activation. Hindi po pala lahat na nag-join sa negosyo mag-active. Napansin niyo po ba? Marami ba kayong mga sponsor ng mga tao kasi all of a sudden, hindi naman na-active? Questions niyo po ba yan? Right? Yung mga nag-join lang, akala mo, di ba? Nag-join kasi naniwala sa'yo pero hindi mo na mahagilap agad. So, kaya po kailangan ng activation. So, doon po sa recruitment, doon nag-join sila sa'yo, kaunti lang po yung naintindihan nila. Probably na-excite or na-hype, kaya nag-join. Pero fully, hindi nila naiintindihan yung negosyo. Kaya pag may konting rejections, wala na, hindi mo na magilap. Sa activation po, yan po yung process. Ibig sabihin, we have to make them understand yung process, we have to make them understand yung beauty ng industry na medyo mas malalim so that pag na-reject sila, naaalala nila, okay, this is part of the process. Yan po yung activation. Marami, I realize, no, ang unang skills na natututunan nyo sa industry is how to sponsor people. Yan talaga yung una. Pero marami, grabe mag-sponsor, grabe mag-recruit, grabe magdala ng tao sa negosyo, magpa-sign up. Pero mahina sila sa activation or retention. They don't know how to keep their people. Kaya lang laging tanong, Mentor Nat, paano ba yung keeping? How to keep people? Right? So, yan yung activation. And then, multiply. Kasi hindi naman habang buhay, ikaw, i-mentor mo yung isang tao. So, dapat may hangganan lang din yun. Right? Kasi you have to build other lines pa if you want to expand and grow more yung business mo. So, you have to multiply. Ibig sabihin, ano yung tuturo mo sa kanila? How are you going to develop them? So, yan po yung process. Right? But again, hindi po yan pwede magkapalit-palit. So, ang una nating mamasterin, recruitment muna. Yun po yung concept. So, yan yung recruitment or acquisition. Ito po yung process ng recruitment. And ito po yung skills na kailangan nating masterin. Yun ang maganda po dito, no? Hindi importante yung background mo. Araw-arawin mo lang. Minsan naghahanap tayo ng training na magaganda yung mga words, magaganda yung mga English, magaganda yung mga tawag as well, na sobrang galing. Guys, ito yun. Pag ako nakikinig ng training, hindi lang dapat yung ang ganda. Yung maganda kasi, ano yun eh, maraming factors yun. Maybe maganda yung slides, maybe English speaking yung what do you call this, yung speaker, those things. Pero hindi dapat yun ang tinitingnan natin. Tama? Ang tinitingnan natin doon, effective ba? Taba, may resulta ba? Right? So, ito yung process ng recruitment is crucial eh. Ito yung first few skills na kailangan matutunan. And gusto kong sabihin sa inyo, para gumaling tayo rito guys, simple lang, practice lang to. Araw-arawin lang natin. So, ang una, we have to connect to people. So, ang tawag natin dyan, prospecting. Di ba yung setting appointment, paano ka mag-i-invite? Yung pangatlo, presentation. Ito na yung present mo yung concept mo. And then, of course, closing is asking them na mag-join sila sa negosyo natin. Pero, tinan mo itong mga challenge na ito. Yung connecting to people, prospecting, bridge po yan. We cannot proceed doon sa inviting, presentations, and closing if we don't know how to connect. Yung mga nagsisimula sa industry, of course, may mga initial ka na mga kaibigan. Pag first time mo po sa industry, first time mo nag-network, may mga first time model, may mga kaibigan ka na may mga relationship ka na pwede mong imbitahin. Pero tama po ba kapag medyo tumatagal na, sino po sa inyo ang concern nyo, no? Medyo matagal na kayo sa industry, tapos na-invite mo na yung mga kaibigan mo. Ang problema mo ngayon, sino yung mga iimbitahin? Wala ka na halos ma-invite.
Tama? Type yes kung sa tingin nyo malaking problema yan sa industry natin na wala na silang ma-invite ng mga prospect para presentahan ng mga negosyo. Oh, ang dami oh. Right? So isa po sa mga lessons na pwede nyo mabaon ngayong gabi. Huwag po kayo mag-stay lang sa prospect list nyo. Continuous po kayo mag-build ng relationship. Continuous po kayo mag-prospect. Join groups and organizations na malapit po sa puso nyo. Right? Sa akin, nag-join ako ng basketball kasi malapit sa puso ko yan. Like, hobby, at the same time, marami kang makikilala as well. So, dito lang sa amin. Siyempre, something na may enjoy mo din. So, continue to add value. Sa school po ng mga bata, what I did, yung merong ball club yung mga anak ko eh. So, kung saan sila yung ball club, saan sila nag-training ng basketball, ang school ng mga bata maganda, kaya lang kulang sa sports. So, kinausap ko yung principal. Sabi ko, ma'am, pwede tayong magpasok ng third party dito na ball club. Sila na bahala mag-train sa mga estudyante natin. And a good thing, yung mga, while they're doing that, napopromote yung school. Possible na mas dumami pa yung estudyante dito. So, nakuha niya yung idea. So, my goal is sincerely to add value or to help the school and also the ball club. So, ngayon, nag-connect na sila. And, because of that, medyo marami tayong parents na mga nakakausap at saka nakikilala dahil ako yung nagpasok ng ball club dun sa school, no? So, yung mga ganun ba? Kasi naniniwala ko, if continuously, you would add value and you would help, yung network mo lumalaki. So, ano yung mga community yan na pwede mong samahan? So, while nasa isip mo, syempre, possible prospect ito sa industry, pero hindi lang yun yung goal mo. Ang goal mo is to really connect, build relationship doon sa mga organizations na kung saan may enjoy mo din. So, hindi pa pwedeng naka-stick ka lang sa prospect list mo, right? So, you have to grow your prospect list over time. Can you imagine, gagawin mo yan this month, gagawin mo next month. Yung prospecting po, this is a lifestyle. As long as nagbibuild ka po ng network, dapat continuous po tayo nagmi-meet ng mga bagong tao. Kasi yung mga mamimit mo right now, possible, 2 months, 3 months from now, meron ka ng enough na relationship para ma-invite mo sila sa negosyo. Yan po yung setting appointment, yung pangalawa. Ang challenge, no? Ito po yung mistakes ng karamihan. Kahit iba yung kakilala mo, iba yung may sapat ka na rapport para ma-invite mo siya sa negosyo. So, dapat, meron kang sapat na relationship o rapport sa tao para at least bago mo i-pitch yung invitation or how to set up appointment. Ako yan lagi ang tinitingnan ko. Sapat na ba yung relationship ko kay Glenn, kay Zandro, kay Zaldi bago ko siya imbitahin? Bago ko pa pwedeng tawagan ko yung Zaldi. Anyway, favor naman. Meron akong malaking negosyong ginagawa right now. You might know some people na pwede makatulong sa akin. Pwede ba ako mag-set ng appointment sa'yo? Free ka ba ng Wednesday? Around 7 p.m. O di kaya Thursday? Right? So, kapag may sapat ka na rapport or relationship, madali na yung pitch na ganun. Right? Guys, gusto niyo ba ng mga sample scripts and invitations? Sasama natin yan sa course natin para at least may mga pandagdag kayo kung paano nyo gagawin yan. Okay? So, how to set up appointment? So, yan yun. Ibabagsak mo lang yan if you build enough relationship. So, tip ko sa prospecting guys, lagi ko ang category ko dalawa. Meron akong warm list, meron akong cold list. Yung cold list, mga bagong kakilala o kakilala ko na dati pero hindi pa masyado nakakapag-build ng relationship. Ang mga ini-invite ko yung mga warm na. Ibig sabihin, may sapat na akong relationship, may rapport na. Ikaw lang makakasagot niyan. Close na ba kami ni Emmy o ni Aida para ma-send ko yung invitation ko sa kanya? If you think you are close enough, then send the invitation. Minsan, papalpak ka pa rin, pero magandang basis yon. Tanungin mo lagi yung sarili mo. Right? Sapat na ba yung relationship ko kay George, kay Jen? Just to send the invitations. Habang yung mga cold list, sila naman yung wina-warm mo. You're building relationship, you're adding value, di ba? Every time na may pagkakataon to help and to add value, go ahead. Di ba? Meet them for coffee. Di ba? Ganun lang. Hindi mo kailangang imbitahin lahat. Are you guys learning? So, importante yan. If you imagine, may mga warm list kang ini-invite. Then, ngayon, may mga cold list ka naman na wina-warm. Ang good thing about this, ito yung pwede mo ma-experience. If you build enough relationship and rapport as well, sometimes you don't even need the presentations already. They would sign up. Marami akong ganyang experience. Diba? Alam na nila yung ginagawa ko, pero I'm not inviting them. I'm just building rapport and relationship. Tapos one time tatawag ako sa kanila, Lynn, can I call you? Tapos sasagot
Sabi ko, Lynn, anyway, di ba you know I'm doing network marketing, I'm doing Usana, no? So, dyan sa area mo, I'm planning to build sa QC. And I've realized you'll be a very good prospect para sa industry na ito. Marami tayong masuportahan dito. Would you be interested na mag-partner sa akin? Dyan sa area? Alam mo, dahil sa relationship, dahil may idea naman na siya, tapos gusto ka niya, oh, matik, yes. Paano pala gagawin? Oh, you will just sign up. Ang capital natin dito, merong 23,000, merong 40,000. Products lahat yon. Then we could talk about kung paano natin papalaguin yung negosyo. Ganon kasimple guys, yung pwedeng mangyari kapag ka na-execute mo ng tama itong building rapport and then relationship. So importante yon kasi you know, importante yung likability, importante yung credibility. This would not happen overnight. Pero as we practice, you know, the reason kung bakit na ituturo ko sa inyo ito lahat is because of practice. But guys, 15 years ago, hindi ganito eh. Tama? So, I hope that encourage you. Kung nangyari sa akin, nagawa ko, pwede rin mangyari sa atin. And of course, yan, setting appointment, sharing the plan, the actual presentation, and then closing. Ito yung recruitment process, guys. Ano yung skills na kailangan nyo i-master? Itong apat na ito. Huwag nyo muna intindihin yung leadership, huwag nyo muna intindihin yung duplication. Yan lang muna. Sa akin, I think hindi ka pa pwedeng dumiretso rito sa pangalawa, which is retention, unless na ma-master mo itong recruitment. So you know what? Isa sa mga challenge natin minsan, we are all over the place. So hindi natin alam, basta aral lang tayo ng aral pero walang sistema yung pag-aaral natin, ano ba yung kailangan nating unahin, ano ba yung kailangan nating masterin. So dapat may sistema din, right? So ito muna, recruitment muna. Kasi yung next activation training. Paano mo sila i-activate kung wala ka namang i-activate? You know what I mean? Tama. So ang may mga uplines na pwedeng tumulong sa atin diyan. So sa simula, tayo muna yung matutong ma-prospect, tayo po yung matutong mag-invite. Sa simula, baka hindi ka pa nagpe-present, okay lang. Pero aralin mo rin mag-present and then closing. So, ang second part ng process ko is the activation. Ito na po yun. Once na naging part sila ng industry, immediately, I would start the retention or activation process. Bago pa sila ma-reject, bago pa sila mag-invite, okay, meron na po silang basic training. Ito po yan. Sa nurturing na part, ang objective ko po dito is building the belief sa industry. Kasi kahit nag-join yan, it doesn't mean na solid yung belief nila sa industry, yes or no? Siyempre, mga konting na-excite sila, pero may konting duda pa din yan. Tama po ba? Di ba ganyan din tayo? Nag-member ka na, pero tinatanong mo yung sarili mo, legit ba itong pinasok ko? So, the more you understand na kung gaano kaganda yung industry, the more na may kumpiyansa ka. So, makaka-apekto yan sa lahat ng aspeto na ginagawa mo sa negosyo, sa inviting, sa closing, sa mind opening, di ba? Makaka-apekto yan kasi kumpiyansa ka, alam mo yung industry. Guys, alam mo yung industry natin, network marketing, this is simply a distribution system. Na instead na makita mo sa drugstore, sa pharmacy, associates or distributors ang kinuha para mas maraming tao mag-benefit sa income. So our industry is just a distribution system. It's not a pyramiding scheme or anything, etc. So once na maintindihan nila ito, they will be confident sa industry nila. So kaya pag sinabi nila na pala yan, pyramiding scheme pala yung ginawa, hindi sila basta-basta maapektuhan because they know their industry. Whether you like it or not, makaka-encounter sila ng mga kaibigan na hindi tamang pagkakaintindi sa industry. Pero pag tama yung belief nila, right, naintindihan nila yung industry, hindi sila basta-basta madi-discourage doon. Of course, sa company, ganun din. Kumpiyansa sa kumpanya. Sa produkto, if they know that if the product is really working, sa akin, malaki talaga ito. The first company that I've joined, Usana, na wala akong guilt. Ang tao, hindi mag-network, hindi mag-build ng business yan. Pero sa produkto pa lang, alam ko nag-benefit na sila ng sobra. Ang sarap sa pakiramdam ng wala kang guilt kapag nagpapasign up ka ng mga tao because alam mo sulit talaga yung pera nila sa produkto. And of course, sa may business. Don't just tell them, I will not just tell them to recruit people. Ito yung sinasabi ko lagi sa kanila. Huwag kayong matakot mag-invite or mag-set up ng appointment. We don't invite people para bentahan ng mga bagay na hindi nila kailangan or para pagkakitaan. We are setting appointment, we're inviting them because we know these products could help them or this opportunity could help them. This could change their life.
kung naiintindihan nila that that's the purpose and vision nung pagpapakita nila ng negosyo sa mga kaibigan nila, they will be more confident. You think so? Mas kumpiyansa mag-invite, tama? So, hindi mahihiya mag-invite kahit na gaano pa ka-busy yan. Kasi hindi tayo nandun para mamilit ng mga tao. Nandun tayo just to really show the concept. Kung ayaw ni Joy, di next. Kung ayaw ni Saldi, di okay. Di kung ayaw ni George, di okay lang. But my goal is to really show the opportunity. Kaya nga lagi kong binabanggit pag nagsisimula sa negosyo sa mga kaibigan. Thank you for your time. Diba? Thank you for your time, bro. Anyway, I just want to show this business sa'yo. Pero I will not force you to do this. Nobody will basically force you to do this or buy things that you don't need. Pero pag nagustuhan mo, pwede natin pagtulungan. So, binabanggit natin yon, right? So, setting the right expectations and mindset is crucial. They know that they have to work hard for this one. But at the same time, doable. So, sa mga nagpa-part-time guys, of course, wala kang 8 hours a day to really do network marketing. Pero dapat you should be doing it at least 4 na oras sa isang araw. Kung gusto mo talaga mag-create ng malaking results. Minimum at least 4 days a week. Kung gusto mo mag-create ng malaking results. If you plan to do network marketing ng 3 araw sa isang linggo, mahirapan ka. Kung 2 araw, imposible lumago yung network marketing mo. I just wanna be honest. Pero guys, for the meantime, because ako nagsimula rin ako part-time. For the meantime, right? Temporary sacrifices kasi pag mas malaki na yung income mo dito, baka natapatan na o nahigitin pa yung trabaho mo, baka pwede mo na iwanan yung work and then you have more time to really do network marketing, right? Pero sa simula, tiyagain mo muna. Pero dapat makuha mo yung minimum. Ang tawag ko dyan, law of the minimum. Sa lahat ng bagay na ginagawa natin, may minimum requirement para mag-create ng results. So, equipping. So, after ng nurture, equipping, ito yung retention paulit-ulit ito. Ang goal ko is to nurture them and unti-unti is to equip them. Ito yung mga immediate, how to prospect, paano mag-set up ng appointment, yan yung mga basic. Maybe yung how to present, next time na. 1 and 2 muna. Kasi bago lang pag medyo tumatagal na, so turuan mo na how to present. Yun ang maganda sa industry natin Pwede ka magsimula ng walang experience, yung upline o yung mga mentors, pwedeng tumulong. So I will teach them 1 and 2 muna, how to prospect and how to set up appointment. Ako muna sa 3, ako muna sa 4, ako muna sa 5. Pero at least nakalatag na dyan kung ano yung tuturo ko sa kanila. Beginning. Tama ba? Right? Kasi pag may prospect na sila, they know how to prospect and master na nila how to set up appointment, marami ka na mapakausap para presentahan. So, yung how to close the deal and handle objections, hindi po yan mahirap. You're just answering questions. Ang tip ko lang dito sa inyo, lagi nyo isipin what's in it for them. Ano ba yung makakatulong sa kanila? Ano ba yung best for them? Nasa sales tayo, we have this tendency na, minsan mag-over-promise lahat, etc. But, you can never go wrong. Kapag ang intention natin is how to really help them. Ang maganda, pag in-embrace nila yon, mahirap yung mga wala kang gagawin, ako na bahala. Pag nandiyan na, hindi mo na mapagalaw. Pero pag sinabi mo, kailangan partner kayo, di ba? May hard work. Pag in-embrace niya yun, nandiyan yung trabaho. So last, importante yung how to promote events and edify leaders. Isa yan sa skills that are very crucial as well. So especially sa atin ng mga leaders as well. We really need to learn how to promote events. Kasi ang event, grabe yan Isa sa pinakamagandang immersion yan para makapag-build ng belief and excitement sa mga leaders natin. So galing lang kami sa Malaysia. So buong Pilipinas, ang nadala ng participants doon is 1,000 na mga Pinoy. Our team, around mga 250. So, multiply. Ito yung pangatlo. So, dito, I talk about leadership, management, ano yung mga leadership na kailangan gawin, paano mag-manage, hindi lang leadership, but management as well. Management ng mga associates, kung ano yung mga bagay na kailangan gawin. Systems. So, dinidiscuss ko na sa kanila yung system na hindi ko diniscuss dati. Kasi nasa top view na sila While continuous nag-i-sponsor, continuous ginagawa yung negosyo. Guys, be mindful So, yung management, dagdag po yan. Mali spelling. Dagdag po yan sa gagawin natin. Hindi po yung management lang. Dapat may leadership pa rin, continuous ginagawa yung negosyo. So, add-on. So, yan po yung 3. Right? Recruitment, activation, and then duplication or multiply.
15 years ko na yan ginagawa. And until now, every time na magdadagdag ako ng mga panibagong line ko, yan lang yung framework ko. Hindi ako umaalis dyan. Sometimes naghahanap tayo ng trainings na talagang, kakaiba. And then suddenly you realize, andito lang pala sa basic. But ito yan guys, hindi lang basic. You have to understand yung perspective doon sa basic sa training. Crucial yan kasi probably ginagawa mo yung basic pero if you don't understand the objective o yung tamang perspective, less pa rin yung effectiveness. So, part 2 is the vital actions. So, sabi ko rito, yung tamang activity crucial eh. 20% ng activities natin produces 80% of the results. So, ibig sabihin, hindi pa pwedeng busy ka lang. Dapat productive ka. So, predictable. Predictable yung activities na ginagawa natin daily. Hindi mo siya kailangang i-mix up, guys. Predictable. If you're building your network, predictable yan. Araw-araw ka may presentations, araw-araw ka mayroong basic training, araw-araw ka merong kinakausap to activate. Okay? So, of course, syempre, quality. Hindi lang dapat marunong, dapat effective tayo. And of course, quantity. The more na mas marami tayong makausap, the better. Vital actions, di ba? Pag sinabi vital actions, parang vital signs. Right? Kapag kasablay ang vital signs natin, so delikado tayo. So ito rin po yan. Ibig sabihin, ito yung mga actions na hindi natin ginagawa, hindi po bubunga yung negosyo natin. Right? So, you will be surprised kasi yung pag-attend po ng training araw-araw, hindi po yan number 1 sa vital actions. Kasi you could be attending so many trainings pero hindi po lalaki yung negosyo nyo. Yung araw-araw po na goal setting, hindi rin po vital action yan. Hindi yan ang top. Right? Okay, ito po. Ano yan? Number 1, prospecting and setting up meeting. Kung mas marami kang prospecting and setting up meeting every day, sign yan na lalaki yung negosyo mo. So, dapat marami kang mini-meet. It's either for just connecting or prospecting or you set up the meeting para presentahan sa negosyo. Right? So, yan po yung may pinakamarami activity ko. Prospecting and setting up meeting. Meet for coffee, di ba? Catch up, laging ganyan, daily. Kasi makina-catch up mo ngayon, few weeks from now, pwede mo nang presentahan yan eh. Right? So, yan po yung pumupuno ng schedule ko daily. Maraming connecting. And alam mo, fun gawin yan. Kasi kwentuhan, di ba? Mga high school mo, mga bagong kakilala, you're asking questions, you're learning more about them. Di ba? Yan yung mga yan. Yan po yung pinakamaraming activity. Second thing is presenting and signing up people. It's either I'm meeting new people or I'm presenting the business. Or nag-open mind ako, nag-closing ng deal. Yan po yung number 2 ko. Ayon sa pagkakasunod-sunod, yan po yung pinakamaraming appointment ko. So number 3, ang kausap ko mga distributors na, activating people, daily. So pangatlong priority ko yan. Pero ang priority ko talaga, 1 and 2. Itong activating people, hindi same distributor everyday. Iba ngayon, iba bukas, iba sa susunod. Iba. Para maikot ko yung mga project lines ko ng buong linggo. Right? Ang goal ko dyan sa activating people is like, for example, may bagong sign up. So, how to get started. Tamang expectations, ano yung immediate na goal, di ba? Ano yung gusto nila ma-achieve in the next 3 months, right? So, yan. So, number 4, associates din ang kausap ko rito is either equip them, motivate, and goal set. Kasi, kahit naturuan mo na sila dati, sometimes kailangan ng realignment. Usually, nangyayari sa akin to is Sabado. May mga ilan during the weekdays, pero pag Saturday, mag-meet kami sa isang lugar, kausapin ko yung bago, kausapin ko yung potential leaders, kausapin ko yung leader. Another secret yan, guys. So, lagi akong merong connections pa rin sa mga bago because lagi ako naghahanap ng mga potential na mga associates na pwede kong i-develop tsaka i-build. Kahit hindi ako yung personal na nag-sponsor. Right? So, isa po yan sa crucial na part. Second thing, yung mga potential leaders. Ibig sabihin, these are the people na committed na ginagawa ng negosyo. Kailangan mag-level up sa skills or konting alignment sa kung ano yung kailangan gawin. So, pag ina-align mo yun, mas magpa-function ng maayos, di ba? Para yung mga wheels po natin sa sakyan, ina-align yan eh.
Yung mga aircon po natin, nililinis yan. So, yung associates natin, nililinis din natin yon. What do you mean? Minsan kasi nabavirusan yun kapag ka nare-reject. Di ba? So, nire-reformat natin, mga ganun. So, yan po yung isa mga importante activity ko weekly. And number 5, dyan pa lang yung mga immersions, trainings, bonding events, conventions. So, yan yun. So, yan yung pagkakasunod-sunod ng vital actions. Tsaka skills na kailangan natin matutunan. Guys, I just wanna ask, marami na ba kayo nakukuha? Tingin nyo, this is something that could somehow create results sa ginagawa nyo negosyo? I hope so. Okay. So, yung part 3, no, ito, sa goal set tayo, but we will not be more specific about this. So, ito lang, mag-set tayo ng goals. Meron kang vision in the next 2 years, 3 years, 5 years. Pero, ang gusto kong tingnan nyo yung next 3 months, yung next 6 months, yung next 9 months. Right? Kahit na hindi milyon yan. Kasi hindi ka magkakaroon ng kapasidad na kumita ng milyon kung hindi mo alam kung paano muna kumita ng mas maliit. So, in the next 3 months, gusto mo muna mag-add ng 50 mil monthly sa income mo. Yan, achievable yan. Pagdating ng 6 months, gusto mo 100K na. O nasa mga 80K na. Yan, achievable yan. Right? And you know what? The good thing, later on, dahil may exponential growth, bigla na lang magdodoble yan the following month. Doon na yan pa pwede mangyari kasi you establish the momentum already. Okay? So, pwede mo i-set itong mga to. What's your monthly income, travel incentives mo, new rank advance, etc. Pero ako, I would advise kasi like travel incentives, ang equivalent niyan money di ba? Ibig sabihin, pag may pera ka, yung first car mo, yung utang o emergency fund, ang katumbas niyan is yung resulta mo So, para simple at iisa na lang, magkanong income ang gusto mong kutain. Kung tatrabahuhin mo ngayon, after 3 months, magkano na dapat yung monthly mo. So, sa amin, ganito ko siya ginagawa. Dahil binary yung concept, tapos point system siya, kung mas maraming tao, habang dumadami yung tao sa left and right mo na gumagamit ng produkto o nagbibuild ng negosyo, right, dumadami yung points mo. So magsisimula ako, maliit muna, 1,000 points left and right, weekly. So ibig sabihin, whether bumili yan, whether bagong recruit yan, o whether repeat purchase yan, kasama yan sa kinocompute nila. So obviously, kung mas dumadami yung mga tao mo na gumagamit, user, or nagbibuild ng negosyo, mas malaki yung mga points na pwedeng i-produce weekly. Habang dumadami sila, dumadami rin yung points. So, ito ang equivalent nito, 1,000 points left and right, $200. Isang linggo, 10,000. Oh. Jadi ang next mo, for example, after 6 months, 2,000 na left and right, $400 ka na. 9 months, 12 months, 5,000 points left and right, $1,000 na yan sa amin per week. So, pwedeng ganyan. Tama? Pero pwede rin bago ka umabot ng 12 months, 5,000 na yan, left and right. Max out ka na. Pwedeng ganun mangyari. So, kasi yung momentum tsaka yung exponential growth, doon pa pwede. Diyan yan pa pwedeng pumasok. Okay? Nakuha natin. Mas importante, magsimula na maliit. First 3 months muna, focus muna tayo ron. First 3 months, tapos focus ka sa daily action mo. Ito yung strategy. Tinuro ko na sa inyo kung ano yung vital activity mong gagawin everyday. Ito yung gagawin ko everyday. For example, goal ko is 50,000 monthly in 90 days. Ito yung vital actions ko daily. Monday to Saturday, ito yung gagawin ko. O maybe 4 days a week, ito yung gagawin ko. Ito lang paulit-ulit. I will continuously connect to people, continuously meet up, right? Tapos continuously present. Yan lang. Yan lang ang focus mo. Be excited. Right? So yung resulta na lang yan So kung ano yung mangyari in the next 3 months, may mga adjustment ka doon. Pakita mo. 6 months mo pa pwedeng doble, triple na yan. So, start small. Start small. Mas gusto ko kasi yung short term. Diyan ako nagsimula. Remember, when I started, ang goal ko is 15,000 lang isang buwan. 15 to 25. So, first month ko, ang kumita ko after 2 months, 5,000 pesos. Pang third month ko, kumita ako ng 14,000. Pang fourth month, kumita ako ng 5,000, lumiit. Kasi syempre, may mga learnings ka. Akala ko kasi tuloy-tuloy na. Alam mo yun? Nag-14,000 na. Palaki na ito. 5K, 14, palaki na. So, I've learned my lesson. Nasa building stage ka, continuously dapat ginagawa mo yung vital actions. Kung may kumikita na sa inyo guys ng 20, 30, 40, 50, 80,
wala pang consistent na ganyan, walang solid na income na ganyan. Ang gusto mo, ma-reach mo yung solidity na kung saan pag dumating yung point na ganyan, kahit na medyo mahaba-haba bakasyon, hindi bababa. Hindi ka hihinto until na ma-achieve mo yun. Sa amin, that's 200,000, $1,000 a week. So, in 6 months time, na-achieve ko yung 100K. 8 months time, I was able to make 200,000 monthly. Never na siyang bumaba. Never na siyang bumaba. 18 months, half a million per month. Inulit ko na lang yung ginawa ko. Yun ang maganda guys eh. Once na ma-achieve mo na yon, mas kaya mo nang doblehin kasi uulitin mo na lang. Mas less yung effort. Okay. So, I hope meron kayo natutunan. And then just want to share something no, before we end dito sa may entrepreneur mindset natin. So, malaking bagay ito guys. Yung mga successful na mga tao sa negosyo natin, number one, they don't believe sa overnight success. Kung ito pa rin yung mindset nyo, guys, my advice is to really change that mindset. Wala pong lumaking negosyo na overnight. It seems like an overnight. Pero months, years na nilang pinagtatrabuhan yan. You know, sa akin, I've realized, no, ano kung abutin ka ng 1 taon? Ano kung abutin ka ng 2 years? Ano kung abutin ka ng 3 years? Ano kung abutin ka ng 5 years? Bago ka kumita ng 100K, 200,000. Reality lang guys, may mga trabaho sa labas, 20 years na, hindi pa nga kumikita ng 50 mil kada buwan. Hard truth. And pag hindi mo na, kung meron mang kumita ng maganda, pag hindi mo na kaya magtrabaho, wala nang income na papasok. Yun ang sistema eh. Correct? So, tsagain lang natin yung negosyong ginagawa natin. Pero, just to encourage you, huwag mo nang paabutin ng 5 taon. Naniniwala rin ako na hindi mo kailangan ng 5 taon. Hindi mo kailangan ng 3 taon. Hindi mo kailangan ng 2 years para makapag-create ng significant na results. Ang kailangan mo mag-decide, this time gagawin mo na ng tama. This time magko-commit ka na. This time didisiplinahin mo na yung sarili mo. Why you don't believe sa overnight success? Right? Naiintindihan mo yung proseso pero hindi siya kailangan maging matagal. Kaya maganda nga yung pag-attend mo rito, malaking bagay na. Ano na yan, kumbaga, ibig sabihin, meron ka ng desire na mabago talaga yung results natin. Number 2, consistent massive action is a must. So, hindi pwedeng now you see me, now you don't. So, kung hahataw ka ng 1 week, tas mawawala ka ng 3 linggo, hindi po yan bubunga. Much better kung 3 to 4 hours pero everyday. Solid na 3 to 4 hours everyday. Tsagayin muna natin. And guys, tip ko lang. I know, wala namang perfect na buhay. May mga challenges tayo. Lagi may mga problema as well. Isa po to sa mga pitfalls na mga hindi lang nagne-network, no? Even yung mga tao as well. Tsagain mo na for the meantime. Wag mong gawin dahilan yung circumstances mo right now para hindi mo magawa yung negosyo. Bagkus gawin mo siyang dahilan para mahataw mo yung negosyo. When I started 15 years ago, 2 weeks old yung anak namin eh. And then yung wife ko, sa bank siya nag-work. Aalis siya ng 6:30, makaka-uwi siya ng mga alas 8 ng gabi. Everyday, Monday to Friday. So, ngayon, wala magbabantay sa bata kasi ang nanay ko, nagtitinda. Ang mami niya, busy din naman. So, kung ako mag-aalaga ng bata, walang negosyong lalaki. So, habang buhay kami mamananatili sa situations namin. Yes or no? So, it is what it is. So, for the meantime, nakiusap kami sa parents niya at saka sa parents ko, alternate. Dadali namin doon kay mami niya, dadalhin ko sa parents ko. Alternate yon para ako makapagnegosyo din. Pero yung mga oras na yon, hinahataw at sinusulit ko talaga yung negosyo. Kasi alam ko, hindi habang buhay gagawin yun ng parents namin para sa amin. Tama? So, wag natin gawin dahilan yung situations natin, bagos gawin natin siyang inspiration. So, what we need is consistent massive action para makapag-create ng significant and lasting results. Growth mindset. Yan yung mga mindset ng mga successful na mga tao. They expect challenges and grow through it. They know pag may mga challenges, although hindi siya enjoyable talaga, no? Pero titingnan nila, what can I learn from this? Tama? Alam mo, ang problema kung bakit naging problema, kasi wala ka pang solusyon. Pero may mga problema ka na hindi problema ng iba, yes or no? For example, ang problem mo right now, how to make 100,000 a month. Hindi na problema ng karamihan niya na kumikita ng more than that. The reason kung bakit mo siya problema kasi hindi mo pa alam yung solusyon. So pag alam mo na ako yung solusyon, nag-100K ka na, so hindi na siya problema. So in short,
most challenges na na-encounter natin, nandyan yan para ituro sa atin what are the things that we need to learn. What are the things that we need to change? Tama? Ganun natin siya titingnan. Hindi siya yung, may problema, malas naman, lagi may problema. No, yung problema, dinesign yan para makita kung ano yung mga bagay na kailangan baguhin. Kasi hindi naman siya problema sa isang tao na may solusyon dun eh. Tama? Kagaya ngayon, hindi na namin problema kung sino magbabantay sa bata. Kasi alam na namin yung solusyon eh, tama? Hindi na namin problema kung paano kumita ng 50K, 100K, kasi kumikita kami ng more than that as well. Hindi ko na problema kung paano magpalaki ng network because nasolusyonan ko na eh. So that's part of the process. So kailangan lang may growth mindset tayo. You expect challenges but at the same time you expect to grow through it. Okay? So yung result last are created hindi nung kailan ka nag-join but kung kailan ka truly nag-decide. So lagi ko sinasabi sa mga associates ko, hindi yung time na nag-join ka sa company eh. Hindi naman lahat ng nag-join ginagawa yung negosyo eh. Parang hindi lahat na nag-enroll nag-aaral. Tama mali? Iba yung nag-aaral, iba yung nag-enroll lang. Sa atin, ganoon. Iba yung nag-join lang, iba yung totoong nag-network. Yung totoong nag-network, may sistema. Yung totoong nag-network, gumagaling. Yung totoong nag-network, may oras na binibigay. Consistent. So you don't expect results kapag hindi mo ginagawa yung mga bagay na yan. Right? So as we end, guys, I want to encourage you. Kung nagawa ko to, kayang-kaya nyo rin gawin. So, I hope you learned a lot today. And I hope you continue to follow yung page kung marami kayo natututunan doon. Right? I'm excited doon sa, malapit na matapos. This is not my business, no? Yung mag-create ng mga webinar at ng mga courses. But I'm planning to release one itong 4 to 6 weeks from now. Detailed ng ito talaga lahat. Paano ako mag-present, paano ako continuous nagko-connect sa mga tao. Sa 4 to 6 weeks na yon, you will really learn yung mga specific things na ginagawa ko to really grow your network. Right? So, antayin nyo lang yung course na yan. Plano ko lang gawin yan siguro 2 beses sa loob ng 1 taon. Because I'm still building my network right now. Yun talaga yung bread and butter ko. Mas malaki ang income in building network rather than, doing courses like this. And mas less time yung kailangan doon. But syempre, our goal as well is to educate yung maraming Filipino. Guys, ang ganda ng industry natin. Pagtulong-tulungan natin na marami matulungan ito sa paggawa ng tama sa industry as well and being a good role model. Alright, so that's it for tonight, guys. Just continue to follow my page. I hope marami kayo natutunan. Meron ba tayong Q&A? Miss Beng, may Q&A ba tayo or we're done? If you have questions from the chat group, I think we can still entertain a few questions. Guys, Maybe 2 to 3 questions. We're good. isulat lang po if we have questions. So far, they're just thanking you. Okay yan. So, dami nito. Hindi natin makikita yung ano. Oo nga. Kailan daw yung next? O, ipopost po natin yung next. Ano po ang company mo ngayon, sir? Curious lang po. I think he mentioned that already. Yeah, I'm doing Usana. I've been doing this for I've been in Usana for 15 years already. Anyway, nare-receive ko yung mga message nyo rin sa my page. Just message me in anything. Kung wala kayong questions ngayon, pwede nyo siguro sa akong, pwede doon kayo magbato ng mga questions and we'll do our best para at least masagot natin yan. And Ay, ito may question pa, bro. May bayad po ba yung next? yung course natin, yes. Okay, may bayad yun. Yung webinar na ganito, wala, no? But yung course natin ng 4 to 6 weeks, meron yun. Actually, I really believe, no, para mas makita natin yung value na yan. Right? So, kailangan meron din tayong risk sa part natin. Meron din risk sa part natin. Siguro, tingnan nyo, that's not for everyone. That's not for everyone. Siguro, abutin nyo ng 4 to 6 weeks. Once a week, ko planong gawin. And twice a year lang yun. Siguro, abangan nyo na lang. Abangan nyo na lang. I'm excited din doon kasi at least marami, sa akin, sa totoo lang, no, kahit matutunan nyo lahat ng sikreto dyan, it doesn't really matter. Kung mas marami sa atin nag-generate ng income, much better. There's so much prospects, hindi tayo mauubusan. Okay? Marami tayo niyan. The abundant mentality tayo as well. I really believe the more I share to you guys kung ano yung mga natutunan ko dito and matulungan ko kayo, in a way, babalik din sa akin yan.
So how much daw willing to pay? Sige, antayin po natin doon yung complete information, right? And I think ang matututunan niyo doon, siguro that training is enough to give you 6 figures to 7 figures income. Because that's what I've been doing for the last 15 years already. Tsaka may limit lang tayo ron. I don't know, maybe like 30 to 50 lang. To pass lang. Nasagot ko po ba? Yeah, one last question na lang siguro ang i-entertain natin. How do you overcome self-doubt daw? Nandito pa ba yung ano? Ayan, tinanggal ko na yung ano. How I overcome self-doubt. Siguro, okay, hindi na yung doubt sa industry, 'di ba? Hindi na yung outs. Una siguro yun muna, no? Baka connected din doon yan. Importante yung klaro sa iyo kung ano yung kayang i-provide ng industry. Kasi kung alam mo na yung ginagawa mo is something that is meaningful and purposeful as well, that will give you a solid foundation in what you're doing. Maybe that's one of the reason kung bakit marami nagtatanong sa akin, how come, di ba, I'm still here? Sa totoo lang, I have a few investments, may mga properties, rentals, pero that's it kasi wala masyadong management ng kailangan doon eh. Wala akong plan na gumawa pa ng ibang negosyo. Kasi I really value yung time. I really value yung less na stress na pagkakakitaan. And para sa akin, that's network marketing. Once you build your network marketing, ito yung buhay na pwedeng ibigay sa atin. So, paano ko na-overcome yung self-doubt? That's a very good question. Yung self-doubt, while yung iba na overcome nila yan, hindi yan habang buhay. You will always have self-doubt. Especially kapag meron kang gustong baguhin sa buhay mo. Every time na meron kang jump na gustong gawin, o tawirin, change, normal yung self-doubt. Ang tawag ko dyan yung imposter syndrome. Kaya mo ba? Magaling ka ba talaga? Do you have what it takes to really change? So, but the good thing, kung merong boses na ganyan, meron pang isang boses na yun ang dapat lagi mong pakinggan. Ang ginagawa ko, always remember yung mga small wins na meron ka. That would remind you that you are a winner. Remind yourself as well that you could grow and you could learn. When I started, alam ko, hindi man ako pinakamagaling pero isa ako sa pinakamasipag. Sa sipag ko, kaya ko matutunan lahat. That was my mindset. From time to time, babalik yung duda sa akin pero babalik ko lang din doon. Walang bagay yung hindi mo kaya matutunan if you're gonna put your heart into it. So, importante yun. I really believe that really, sabi nga God created us in His own image eh. Sa lahat ng creations niya, tayo yung binigyan ng ganitong kapasidad. Kaya natin. We have our own strength. We have our own gifts na binigay sa atin. But we have to believe. And isa sa mga proof na naniniwala tayo is meron tayong actions na ginagawa. And, you know, sometimes the reason why we doubt because you wanna be perfect. Walang perfect. And wag tayong maging perfectionist din. Hindi kailangan perfect. Itong webinar na ito, hindi perfect. Right? Yung course natin kahit na gaano kaganda yun, di ba? Hindi pa rin yun perfect, right? Pero pwede makabago ng buhay yun. So hindi mo kailangan kasi yung perfect na standard, walang ganun eh. So never natin ma-attain yun. Tama ba? So ang importante, start where you are right now. Be willing to be uncomfortable, be willing to fail. Ito yung mindset, baka sana magpalakas ng loob nyo. Nung nagsisimula ako, recently sinabi ko sa convention, isa sa mga reason kung bakit hindi mag-breakthrough sa buhay yung napakaraming mga tao. Oh wow, 351 pala tayo rito. So the reason kung bakit hindi maka-breakthrough ang napakaraming tao sa buhay is because of this. I hope you guys are listening. Isa magandang takeaway na pwede mo makuha ngayong gabi. You have to stop thinking about other people's opinion. Hindi tayo pwedeng mabuhay based sa kung ano yung opinion ng ibang tao. I've realized the reason why bakit tayo hindi sumusubok ng isang bagay, bakit tayo hindi nag-i-invite o nahihiya mag-invite or humataw, ilabas talaga yung todo natin sa negosyo natin because deep inside, takot tayo na ma-judge. Right? Takot tayo na ma-reject, takot tayo na masabihan ng iba. You know what? Pwedeng ikaw na yung pinaka-smooth na tao sa mundo na ito and yet, may mga tao pa rin talaga that they would say something about you. They will still have a different opinion. So meaning, hindi dapat yun yung goal natin. Ang goal mo is mag-focus ka lang sa purpose. There will always be people na may mga masasabi sa atin. And you know what? Kung feeling mo, maraming tao nakatingin sa'yo at may mga maling opinion, nagkakamali ka doon. Alam mo kung bakit? Hindi ganun kadami yung mga tao na
nag-aantay na mag-fail ka. Kasi busy rin sila eh. Kakaisip kung sino yung mga tao na nag-iisip sa kanila na mag-fail din sila. So yun yung nature natin. So have confidence. And ito yung confidence. Not everyone would like me and that's okay. Dapat yan ang mindset mo. If you think yung ginagawa mo is makakatulong ng maraming tao and could basically change their life, just go ahead, continue. Di ba? Huwag ka mabuhay sa maling opinion ng maraming tao. It's you versus you as well. End of the day, hindi naman sila yung magbabayad ng bills mo at the same time yung mag-e-enjoy na buhay na ma-achieve mo. Tama? So I hope nakatulong yan doon sa nagtanong. Don't doubt yourself kasi you are more than capable of learning kung ano yung mga bagay and growing kung ano yung mga kailangan mong gawin para at least lumago yung negosyo natin. Sabi ni Marcy, what do you really mean breakthrough in network marketing business? Yung breakthrough sa akin, hindi lang yung malaking income. Yung breakthrough is when you finally understand kung paano nag-work yung network marketing. Walang hype, guys. You know, yung network marketing, isa yan sa pinaka-simple and yet pinaka-powerful na model ng negosyo. If you would ask me 15 years ago, mahirap bang network marketing? Sasabihin ko sa iyo, hindi mahirap. Sobrang hirap o halos imposible. But if you would ask me right now, I've realized, sobrang simple ng negosyo natin. Really. Hindi siya komplikado, not at all. You just need to learn the pattern. You just need to learn the framework and just do it over and over again. And i-level up mo lang yung mga skills mo sa mga certain vital skills na kailangan mong gawin. That's it. That's it. Natural. Ako, wala akong script dito. Itong webinars, just the slides and then all of this. Usually, pag nag-talk ako, walang script. Outline lang. Natural yan. Kasi, matututunan mo lahat ng yan eh. So, yun yung breakthrough. When you finally understand paano siya nag-work. And you know, ang maganda pa sa industry natin, ito yung negosyo na never ka magsisimula sa zero ulit. Once na makapag-establish ka ng credibility, ng skills, ng influence, you will never go back to zero. Because whether you like it or not, kung may mga tao mang ayaw sa'yo, pero maraming tao na nakita how you behave, yung attitude mo, yung character mo as well. So there will always be people that will believe in you. So you're never gonna start doon sa may zero. Mawalan ka ng 7 figures, bilang ka lang ng 3 buwan, 6 na buwan, 7 figures ulit. Yun ang maganda sa industry. Pwede mong gawin ng 21 years old, pwede mong gawin ng 45 years old, 65, 70 years old, umahataw ka pa rin, pwede pa rin. Tama? Pwede pa rin. Walang pipigil sa'yo. Yun ang maganda sa industry. And yet, very powerful. Di ba? Okay? Okay. So, feel free to contact me kung may mga questions pa kayo. And I'm excited na makapag-create ng group community natin. So, continuously, makapag-add tayo ng value at the same time ng results ng bawat isa. Hilingin ko lang sa inyo guys, gawin natin ang tama ang pagnenegosyo natin. Maging inspirasyon ito sa napakadaming tao because napakaganda ng industry natin. Alagaan natin. Tayo, kung masisira ito or kung mas gaganda pa ang perspective ng mga Pilipino, nasa sa atin yan. Tama, nasa sa atin yan. So I'm hoping na marami akong ma-impluwensya sa inyo, ma-impluwensyahan sa inyo sa paggawa ng tama ng negosyo because kaya niyong kumita ng malaki sa negosyo na ito by doing it right, doing it ethically, with integrity. Alright. So, Miss Beng? I think that's it. We've answered most of the questions and sabi mo nga, they can always get in touch with you for the other questions. And the iba mga questions na po about the training, you can just go to the site, to the FB group of Mentornat for updates. And with that, we'd like to thank everyone again for joining us tonight. Thank you and good night, everyone. Thank you guys. Thank you guys. Good night. Bye-bye.